Hindi basta-basta ang pagpapakasal, alam natin yan. Kailangan ng paghahanda sa iba't ibang aspeto para malaman mong pwede ka nang makipag-isang dibdib. Tungkol dyan ang problemang idinulog sa atin ngayon sa Payong Kapatid. Ang sabi niya, Dear Chiki, ako po si Kel, 28 years old. 4 na taon na po kaming magkasintahan ng partner kong si Leslie. Nitong nakaraan, sunod-sunod na nagpa-propose ang mga kaibigan namin sa kanilang partner. Nararamdaman kong naiinggit si Leslie tuwing naririnig na may bagong ikakasal. Napag-awayan na rin namin ito nang minsan niya akong tinanong kung kailan ako magpo-propose. Sinabi ko kasi sa kanya hindi pa ako ready dahil gusto ko sana financially stable muna ako bago kami magpakasal. Kahit napag-usapan na namin ng maayos, nagkaroon na ng lamat ang relasyon namin. Nabanggit din kasi ni Leslie na pakiramdam niya ay ayaw ko siyang pakasalan. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Kel. Kel, real talk tayo. Ang mga babae kung minsan yung kanilang pakiramdam, hindi yan ang gagaling kung saan lang. So kailangan mo talaga itanong sa sarili mo, ayaw mo bang magpakasal pa o talagang ayaw mo siyang pakasalan? I think yun ang unang-una. Mami Chiki. Ay, tama. Ang hirap! Pero kailangan mo talagang isipin, ikaw lang ang makakaalam yan. Kasi if it's the latter, kung siya talaga yung tingin mo hindi, ayaw mo siyang pakasalan, I think let her go na kasi mukhang siya gusto na niya. Pero kung talagang dahil meron ka pang ibang hahandaan, yung financial at yung iba pang mga rason, iba naman yon. So pupunta tayo sa number 2. Kailangan mo ring unawain kasi iba ang paghahanda ng babae sa kasal, sa usapang kasal at pagsisimula ng pamilya kasi biological yan. Ako yung pagbubuntis. Kaya siguro mas medyo adalentado, mas maaga namin iniisip yung mga bagay na ganyan. So kailangan mo ring intindihin siguro yon at pag-usapan yung bagay na yon, di ba? Naiisip mo yon, di ba? Opo. Tayong mga mahirap kayang magbuntis pag mas matanda ka, alam natin yan. Mama, totoo yan. Diyos ko, lahat ng santo talaga tinawag ko nung pangatlong bata eh. Pero more importantly, I think po, kadalasan talaga, pag sa babae, mas invested, feeling ko mas invested tayo sa mga relasyon. So ang nangyayari, the more ka nagbibigay, mas maraming taon ang binibigay mo, medyo nagkaka-expectation ka. So parang may mga tao din kasi, may mga kaibigan ako na gusto nila lahat agad-agad, yung ako rin kasi sinasabi ko nga na, girl, chill ka muna, baka hindi pa ready din talaga, or baka pinaghahandaan yung future ninyo. Pero tama yung sinabi mo, Mama, na alamin din ni Kel, kasi Kel, pwede rin na ayaw mo ever talagang magpakasal. Tama. Kailangan mo siriin, kailangan mo talaga alamin sa sarili mo. Ito ang tanong ko kay Justin, ano bang batayan ng isang lalaki sa pagiging handa, ready na ako magpakasal? Ganito. Ready na. Hi po. Para sa mga kapatid natin, na mga pasok sa criteria, ready na po si Justin. Ay, nako. Hindi, alam mo, Mami Chiki, may narinig din ako recently na yung pagiging financially stable, moving target yan. Oo. Kasi pag sabihin natin, mas malaki yung kinita mo, yung kinikita mo, di ba? Parang, mas lalaki din yung mga goals mo. Pag sabihin natin, yung goal mo is, paaralin yung school mo, yung anak mo sa mga pribadong school, paaralan private dito. school, oo. Tapos tumaas yung kita mo. E de, international na. Oo. Parang gano'n, di ba? So parang, kailan ba ang financially stable? Yun, Kailan ba ang tanong. financially ready? Depende sa yan. At yung encouragement palagi sa amin ng mga pastor namin, gano'n is, kapag mahal niyo ang isa't isa, pakasal na kayo. Oo. And then you figure it out together. Tama. Parang Kasi ganun. pwede rin yun, Kel. Yung pagiging financially stable, yung handa ka na financially, pwede yung pagtulungan yun eh. Tsaka kailangan mo talagang alamin, ano ba yung goal na yun? At ipaalam mo, hindi yung moving target. Sabi mo, hindi fair kay girl, di ba? So kung ano man yung batayan, gusto mong, yun na nga, meron kang hinahanap na trabaho, na gusto mo, o posisyon na gusto mong maabot, meron kang pinapaaral na kapatid na gusto mong matapos na siya, be specific, I think. Yeah. Communication is key talaga, di ba, Mama? Mama, thank you so much sa payo mo, and I'm sure maraming natutunan si Justin. I mean, si Kel pala. Si Kel po pala. Sorry po. Akala ko kasi si Justin yung letter sender.